Ang sunod nilang madadaanan na bansa ay ang Pakistan. Bagamat nalulungkot sa pagkamatay ni Avdol ay kailangan pa rin nilang magpatuloy. Nabagalan si Polnareff kaya pilit siyang sumingit dahil isa siyang kamote pero nag-alala ang mga kasama. Bigla siyang napahinto dahil nais palang makisakay ni Anne. At ang totoo ay wala naman talaga ang tatay niya sa Singapore dahil nais niya lang mag-adventure. Nakita na lang nila ang kotse na pula na mukhang matapang dahil pinakain sila nito ng alikabok. Pero pinauna sila nito pero pag overtake ay meron isang truck kaya sinuntok ito ni Star Platinum at bumalentong sila pero nakaligtas. Dahil dito ay napaisip sila kung stand user din ba ang driver ng kotseng pula. Di nila alam na binangga nito ang road sign ng Pakistan upang maligaw sila. Nag-break muna sila sa isang resto para magpahinga. Ngunit nandoon na naman ang kotse na ayaw silang tigilan. Pero pagsilip nila ay wala ang driver kaya pinagkamalan nilang isa ito sa mga nakatambay pero bigla naman itong umalis. Kaya nainis si Polnareff at nais itong habulin. Nagpahabol naman ang kalaban sa maling direksyon na inihanda nito kaya kamuntikan na silang mahulog sa bangin. Di nila makita ang kalaban ngunit bigla sila nitong tinulak patungo sa bangin at nauna pang nagpanik si Polnareff kaya tuluyang nahulog ang kotse nila pero isinabit ni Hierophant Green ang winch nito sa kotse na pula. Saka ginamit ni Star Plasma ang lakas at sinuntok ang kotse ng kalaban upang makaakyat sila at ang kalaban ay nahulog at sumabog. Nagsalita ang kalaban mula sa radyo ng kotse nila kaya nakumpirma na stand user ang kanilang kaharap saka yumanig at umakyat ang kotse na pula. Saka nag-transform ito na parang crush gear at may pangalan itong Wheel of Fortune. Nais lumaban ni Jotaro pero umatake ito at nabutas siya at pinrotektahan siya ng mga kaibigan sa sumunod na atake. Pumasok sila sa masikip pero tumabingi ang mga gulong nito upang mahabol lang sila. Sa pagtakbo nila ay nadapa si Anne pero iniligtas naman siya ni Jotaro at umakyat sila mula sa bangin. Pero natuwa ang kalaban at nagpalabas ng mga spike sa gulong saka nagsimula itong umakyat. Kaya inabangan ni Jotaro ang pag-akyat nito para mapuruhan. Ngunit naamoy nilang gas pala ang ginagamit nitong bala. Kaya nag-spark ito at tagumpay niyang nasunog si Jotaro. Pinagtawanan sila ng kalaban pero nakaligtas pala ang bida dahil ang nasunog lang ay ang kanyang jacket. Saka pinagsusuntok ito ng napakalakas hanggang sa mapulbos ang kalaban at tumalsik ang stand user. Parang arm day lang ang ginagawa nito sa gym kaya braso lang ang malaki. Nagmakaawa itong huwag siyang papatayin dahil tinakat lang daw siya ni Dio. Natawa sila dahil parang tupa na nawala ng balahibo ang kotse nito saka itinali nila sa isang bato para magtanda at ginamit pa ang kotse niya. Naramdaman ni Enya na natalo na ang 7 assassin niya kaya siya na ang gagawa ng paraan. Nagpagawa muli si Jotaro ng jacket niya na nasunog ng kalaban. Nais pa rin sumama ni Anne kaya pinaliwanag ni Joseph na nagmamadali na sila upang iligtas ang kanyang anak kaya pumayag ng umuwi si Anne. Pero malungkot siya dahil di niya man lang nakita si Jotaro. Ngunit nakita niya ito sa bintana kaya bago umalis ay nag-cheer siya sa bida. Isang owner naman ang gamit nila habang binabaybayang mapanganib na kalsada patungo sa Pakistan at napansin nilang makapal na ang fog kaya maghahanap muna sila ng matutuluyan nang mapansin ni Jotaro ang isang bangkay pero ipinagwalang bahala ito. Walang masyadong tao sa bayan at naghanap sila ng mapapagtanungan pero nang batiin ni Joseph ang isang lalaki ay nagalit ito at isinarado ang resto saka pumasok na ito sa loob pero napansin ni Joseph na iniipis na ito. Nagtanong din si Polnareff pero bangkay na pala ang lalaki at tila nanlaban pa ito bago namatay. Humingi sila ng tulong pero walang pake at iniwan lang sila ng babaeng maraming rashes sa mukha. Nagtaka na sila dahil parang mga zombie ang mga tao at napansin pa nilang hugis bungo ang fog na isa palang stand. Nakita nila na puno ng butas ang katawan ng lalaki pero wala namang dugo kaya tumakbo si Joseph sa sasakyan pero sa bakod pala siya tumalon kaya muntik na siyang matuhog kung di siya nakakapit. Saka dumating ang matanda na inanyayahan sila sa panuluyan nito. Pero alam nilang may stand user na nagtatago dito. Aksidenteng nabanggit ni Enya ang Joestar kahit di pa sila nagpapakilala kaya naghinala si Jotaro pero nagpalusot itong narinig daw ito sa kasamahan. Nakipagbiruan pa ito kay Polnareff pero gustong-gusto na itong patayin ng matanda. Pumasok sila sa panuluyan pero naghahanap ng CR si Polnareff. Dumating naman si Whole Horse para tulungan si Enya na patayin sila Jotaro. Biglang umiyak ang matanda dahil naalala niyang si Whole Horse ang kasama ng anak bago ito namatay. Saka bigla siya nitong sinaksak dahil nais niyang patayin ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ng anak. Tapos pinapasok nito ang fog sa sugat at nilagyan ng butas ang lalaki upang makontrol ng kanyang stand kaya pinakain dito ang sariling kamay. At biglang umatake si Whole Horse kaya pinabaril sa kanya ang sarili at narinig ni Polnareff ang tunog. Nag-alala ang matanda na baka makita ng lalaki si Whole Horse. Kaya nagpanggap siyang natumba upang makuha ang atensyon nito saka itinago niya sa ilalim ng sofa si Whole Horse. Sobrang kabado ang matanda pero di pa rin siya pinaghinalaan ng friends kaya mas lalo siyang nanggigigil na patayin ang pumatay sa anak. Minasahe pa siya nito kaya halos sumabog na siya sa galit. Nakaligtas pala si Whole Horse dahil naitago nito ang stand
stand bago niya mabaril ang sarili saka inatake na ni Enya si Polnareff ng gunting na sinasalag ni Silver Chariot. Dumating din ang mga zombie na kinokontrol ng kanyang stand na si Justice kaya napatakbo si Polnareff at muntik na itong tamaan ng gunting. Kabadong nagtago sa kadiring CR ang French fighter at naghintay kung mahahanap ba siya ng mga ito. Pero walang pumapasok kaya sumilip siya sa butas kaso nasugat ng kalaban ng kanyang dila dahilan para makontrol na rin siya ni Justice mula sa kanyang sugat. Nais siyang pahirapan ng matanda kaya pinilit nitong padilaan sa kanya ang CR na may dumi na mas matanda pa sa kanya kaya napaiyak na lang ang kawawang French. Dumating si Jotaro na hinahanap si Polnareff kaya kinabahan ang matanda dahil matalino ang bida pero sa isang gasgas lang ay makokontrol niya na rin ito kaya nag-alala si Polnareff sa kanya. Nang tumalikod ang bida ay umatake siya pero pinatid siya at muntik nang mabarbecue ang kanyang mata. Nagtanong na ang bida kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Palusot nitong sa hotel register pero giit ng bida ng mga fake na pangalan ang sinulat nila. Dahil nabuko na ay inutusan nito ang mga alagad pero pinagpupulbos lang silang lahat at nagtalsikan sa labas ng apartment. Pero natusok naman siya ng baby kaya sinubukan niyang atakihin ng fog. Ngunit ipinangako ni Jotaro na matatalo niya ang gurang. Biglang di makahinga ang matanda dahil hinihigop na pala ni Star Platinum si Justice hanggang sa ma-suffocate ang user nito hanggang bumula ang bibig. Nais ilihim ni Polnareff na dinilaan niya ang CR pero alam na ni Joseph kaya tinutukso siya nito. Nakita nila sa labas na nasa sementeryo pala sila at isang ilusyon lang ang nakita nilang bayan. Nagpa siya silang dalhin si Enya upang malaman nila kung nasaan si Dio sa pamamagitan ng stand ni Joseph ngunit kinuha pa ni Whole Horse ang kanilang sasakyan at nag-advise pang patayin nila agad si Enya kung ayaw nilang makamtan ng bagsik ni Dio. Nang makarating sila sa Pakistan ay nakakita sila ng kebab stand kaya napahinto sila upang bumili. Giit ng tindero na 1,000 yen ang 5 pero nakipagtawaran si Joseph hanggang sa 400 yen. Akala ni Joseph ay nakalibre siya pero 150 yen lang pala ang bentahan nito. Natakot ang matanda dahil kilala niya pala ang lalaki kaya ipinangako niyang di niya sinabi ang sikreto ni Dio. Pero pinalabas pa rin ng lalaki ang mga uod sa kanya hanggang sa tuluyan siyang manghina saka nagpakilala ang lalaki na si Steely Dan na may lover's card. Di naniniwala si Enya na magagawa ito ni Master Dio sa kanya. Tinulungan siya ni Silver Chariot at naglaho ang mga tentacle sa araw kaya nalaman nilang nagmula nga kay Dio ang mga flesh bud at si Dan ang naglagay sa matanda. Bago ito mamatay ay tinanong ni Joseph kung anong sikreto ni Dio pero di pa rin sinabi ni Enya kaya natawa na lang si Dan. Nagalit si Jotaro kaya sinuntok niya ito pero nasaktan din si Joseph. Tapos nagbayad pa ito sa isang bata para magpahampas pero nasaktan din si Joseph. Dahil pumasok na pala ang stand nito sa loob ng utak ni Joseph kaya magkalink na sila pero mas matindi ang sakit na mararamdaman ng target at nilagyan niya na rin ng flesh bud ni Dio ang utak nito kaya matutulad siya kay Enya. Nais na itong patayin ni Jotaro kaya pinigilan ng kasama dahil mapapatay din niya ang lolo kaya tinukso pa siya ni Dan pero gagawin talaga ng bida kaya pinigilan nila Kakyoin at Polnareff saka sinikmuraan siya nito at pinalo ng bato. Saka tumakbo sila Joseph at Kakyoin pero naisip ni Dan na walang kwenta ang distansya dahil nasa loob na nito ang kanyang stand. Kinuha nito ang pera ni Jotaro na walang magawa. Nagtungo sila sa isang TV at ginamit ni Joseph ang stand upang makita ang loob ng utak niya kung nasaan si Lovers. Naisip ni Kakyoin na magpaliit sila ng stand at pumasok sa loob ni Joseph kaya naging mga Ant-Man ang mga ito. Pinag-utos ni Dan na maging human bridge ang bida pero di siya pinapansin kaya sinaktan niya ang paa at mas masakit ang naramdaman ni Joseph. Upang di na masaktan ng lolo ay sumunod na lang ang bida ngunit pinagtripan pa siya nito samantala hinahanap nila Kakyoin si Lovers sa loob ng utak ni Joseph pero sobrang nakakapagod ang magpaliit ng stand saka pumasok sila sa ugat nito. Natutuwa si Dan na gawing alipin ng bida at ginawa pang tagakamot at sobrang lakas nito para kay Joseph kaya napasigaw kaya napapahiya na sila kaya binili na lang ang TV. Alam ni Dan na pumasok ang dalawang stand para hanapin si Lovers. Dinala nila ang TV at nakita nila na napakarami ng flesh bud ni Dio ang utak ni Joseph at nakita na rin nila ang kalaban. Nagsimula si Silver Chariot sa pag-atake dito hanggang sa mapinsala niya ito. Pero bigla nitong ginawa si Aerophant Green at mula dito ay lumabas ang kalaban kaya napinsala si Polnareff. Dahil dummy lang pala ang natalo nila kanina at tinawag pa silang mga tanga habang pinapahirapan nito si Jotaro na pinapadilaan pa ang sapatos pero di ginawa at sa halip ay naglista ng mga atraso niya kaya nasampal. Nalaman nilang pag napatay mo ang dummy ay mas dumadami lang ito. Saka nagbanta na wala silang magagawa kahit mas malakas ang kanilang mga stand dahil mas matalino siya. Inatake ito ni Hierophant Green pero isang dummy lang din pala kaya mas dumami pa at nataman pa nito si Silver Chariot pero sa tuwing umaatake sila ay mas dumadami lang ito. Nag-alala si Joseph dahil nahihirapan na si Polnareff at di pa nila malaman kung saan ang tunay na kalaban. Samantala sa jewelry shop ay inutusan niyang magnakaw si Jotaro at nanakot na pag nahuli siya ng pulis ay bubugbugin siya na ikakamatay
pagkamatay ni Joseph. Napilitan itong gawin ng bida pero sinumbong siya ni Cops. Kaya binugbog siya ng mga tao habang tinatawanan lang siya ni Dan. Pero kahit nakabulagta ay tinawanan pa siya ni Jotaro kaya mas lalong binanatan pero alam ni Jotaro na magtatagumpay ang mga kasama. Naglatag pala ng maraming galamay si Hierophant Green at nag-inspect sa mga ito kaya nalaman niya ang tunay na agad niyang inatake kaya nasaktan si Dan. Tumakas ang kalaban at naglaho rin ng mga flesh bod sa utak ni Joseph. Pero nag-alala siya sa apo dahil baka pumasok naman ito kay Jotaro. Nabaliktad ang sitwasyon kaya nagmakaawa siya sa bida pero hinihintay niya lang na makapasok ang kanyang stand sa utak ni Jotaro. Pero di ito nakapasok dahil sa precision na meron si Star Platinum kaya tiniris na parang kuto at nagmakaawa pa ito lalo sa bida kaya pinakawalan niya ito. Pero nang may dumaan ng mga bata ay nagbanta siyang pumasok na ang kanyang stand sa batang babae kaya malakas na naman ang kanyang loob na di siya sasaktan ni Jotaro. Biglang napunta sa harap niya ang bida at tinusok siya nito dahil nakatali pala ng galamay ni Hierophant ang kanyang stand kaya nailabas sa batang babae kaya nagmakaawa na naman ang Kufal. Pero sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang pinulbos ng ating bida at bumaon pa sa pader saka binigay ang resibo ng mga ginawa niya kay Jotaro. Sa Abu Dhabi ay bumili si Joseph ng bagong kotse samantala na ang babae na naman si Polnareff kaya ginulo niya ang buhok nito. Nagtaka din ng French dahil dapat ay off-road na sasakyan ang binili nila. Namangha sila dahil sa ganda ng mga bahay dito. At kaya pala may aircon ang binili ni Joseph para di mainit sa loob. Naisip ni Joseph na bumili ng isang maliit na eroplano para mabilis na makatawid sa disyerto pero ayaw ng apo dahil 3 beses nang nakaranas ng plane crash ang lolo. Huminto sila at nais bumili ng mga camel pero di tumatanggap ng cash at cheque ang matanda kaya ang kotse ang nais ibayad ni Joseph. Saka pinagutos niyang punuin ng tubig ang mga container. Napakabaho daw ng hininga ng camel at tinanong kung paano sumakay. Ipapakita daw ito ni Joseph pero di niya mapasunod ang camel dahil sa YouTube lang pala siya nanood kung paano sumakay dito. Binigyan niya ito ng mansanas para mapaupo at sa wakas ay nakasakay na rin siya. At nagpapasikat pa pero di niya ito mapasunod kaya ang dami niyang sugat. Nagsimula silang maglakbay ngunit napansin ni Kakyoin na may nakatingin pa rin sa kanila. Kaya ginamit ni Jotaro ang binoculars pero wala namang tao. Pero naramdaman nila ang kakaiba kaya tinignan ng mga relo at nakitang 8 PM na pero tirik pa rin ang araw at mas umiinit pa kaya naisip nilang isang stand ang may kagagawan nito. Naghanap sila ng matataguan bago pa nito masunog. Kailangan nilang mahanap ang user bago sila maging inihaw dahil nasa 70 degree na ang init doon. Nang dahil sa sobrang init ay nagsisimatayan na ang lahat ng mga may buhay doon. Ginamit ni Kakyoin ang stand para hanapin ang stand user at inatake niya ito pero nagpaulan ito ng mga apoy sa kanila at pinrotektahan sila ni Silver Chariot saka sinuntok ni Star Plasma ang lupa nang sa ganon ay makagawa sila ng lilem. Dahil sa sobrang init ay malapit na silang mawalan ng malay tapos nabutas pa ang tubig nila kaya katapusan na nilang 4. Ginamit nila ang binoculars pero inatake din ito ng kalaban na patuloy pa rin ang pagpapainit sa lugar. Nasiraan na ng bait ang 3 kaya si Joseph na lang ang natirang matino. Pero tumatawa lang pala ang mga ito dahil nakita nilang gumagamit lang ng salamin ang user para magtago dahil sa refleksyon ay magkaharap ang bato at ang anino. Kaya binato ito ni Jotaro at nabasag niya ang pinagtataguan nito at naglaho na rin sa wakas ang araw na stand. Kaya pala di nila ito nakikita dahil nagtatago sa refleksyon ng disyerto at nakita nilang may aircon pa ito. Dahil dito ay mag-e-enjoy muna sila sa malamig na gabi at kinabukasan ay magpapatuloy sa paglalakbay.